Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mga maiinit na balita ngayon. Ito po ang mga updates ng mga mainit na balita na atin pong pag-usapan. Gano, sabi dyan, new evidence will show Sara Duterte failed to declare millions worth of property, sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. So katulad po ng mga bank accounts, mayroon pong ilang mga pag-aari na hindi po na-disclose sa kanyang statement of assets, liabilities net worth over the course of all the years, sabi po ni Ridon. Gano. Sabi dito, katapusan na ng karir ni Sara Duterte. Kabung halaga, mga kababayan, na-detect ng AMLAC 6.7 billion pesos. Saan ang galing ang bilyong ito? Wala umano sa SALN. Daan-daang CTRs at STRs na itala batay sa official bank reports na seryosong paglabag sa transparency at accountability. Post ito ng Transparency Bulletin. May nakita umanong bagong ebidensya ang House Prosecution Panel na nakatagda nilang iharap sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, Bicol Saro Representative Terry Ridon, may natukoy silang private properties ng BC na hindi umano diniklara sa SALN. Sa Lunes, June 15, ang deadline para sa pagsumiti ng pre-trial brief ng prosecution panel at defense team ni BP Sara. Sa June 18 naman, nakatakdang isagawa ang closed-door pre-trial conference. Ito si Terry Ridon, tapos si Joel Chua, kasama mga kababayan yung democracy defenders and civil society groups. Sabi dito, citizen vigilance, look, democracy defenders and civil society groups formally launch bantay impeachment. Ayan sila. May pitch silang magbabantay mga kababayan dito sa impeachment proceedings. Sigaw nila, litisin panagutin Sara Duterte. So makikita ninyo, yung kaguluhan po sa Senado failed to distract the focus ng ating mga mamamayang Pilipino na panagutin si Sara Duterte. So tapos na mga kababayan ang komportabling pag-iwas at political drama sa ilalim ng matikas na liderato po ni Sherwin Gatchalian. So ang impeachment trial mga kababayan na isang magiging legal na bitayan na tuluyang magbabaon sa political na kinabukasan ni Sara Duterte gamit po yung solidong mga ebidensya at hindi po mapapantayang batas. Kaya tama itong post ng Transparency Bulletin, katapusan ng karir ni Sara Duterte. So si Win Gatchalian bilang acting president ng Senado at pinuno po ng impeachment court. Patatakbuhin po niya ang paglilitis base sa striktong rules of court at hindi po siya sa political na drama. Kilala po itong si Win Gatchalian sa pagiging mitikuloso. Titiyakin po ng Gatchalian Block na hindi po emosyon, kundi dapat ebidensya yung manaig. Hindi emosyonal na propaganda. Ang dapat na magdikta po sa paghahatol na ang impeachment court. So sa logic po ng numero sa Senado ngayon, ang pag-upo po ni Win Gatchalian, sinyalis po siya ng paglipat ng kontrol sa mga mambabatas. Ang ibig sabihin nito mga kababayan, ang lumang plano ng Duterte machinery, wala na po siyang bisa para takutin ang mayorya ng mga mambabatas po sa Senado. Mabibigat ang laman ng articles of impeachment, kasama na dyan yung culpable violation at betrayal of public trust.
Then yung pagbabanta sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Yung malversation involving 612.5 million pesos na confidential funds. At yung bribery at corruption sa DepEd. Then yung hindi maipaliwanag na yaman, yung pinakita ko po sa inyo, na na-detect ng AMLAC, 6.77 billion pesos po yon. So nandyan din mga kababayan yung mga pamatay na testimonya ng mga witnesses ng prosecution. Dito natin makikita kung kayang patunayan ni Sara Duterte yung mga chichirya, yung identity ng mga chichirya. Kasi po yung Philippine Statistics Authority nagbigay po ng konklusibong testimony na wala pong record ng kapanganakan o pag-iral ng mga pangalan tulad po ni Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at Kokoy Bilyamin at iba pang mga nakapirma po sa pag-disburse ng confidential funds. So ito yung trap ng prosecution mga kababayan. Sa pre-trial conference, inamon po ng prosecution yung defense. Naiara po si Piatos, si Mary Grace Piatos, iharap ninyo. Iharap ninyo si Mary Grace Piatos para maisailaliman niya sa forensic examination. Bagsakan niya, Mr. Maravilla, sakan ang defense. Iharap ninyo. Yan ang challenge sa inyo. Defense. Kaya si Bato de la Rosa, mga kababayan, in-interview. Sabi ni Bato de la Rosa, sa Dabawan niya maraming mga piatos. Baka sa mall. Marami yan yung Piatos, yung apelidong Piatos. Hanggang ngayon, walang Piatos mga kababayan mula sa Davao ang naiharap sila. Yan challenge sa inyo. Iharap ninyo sa pre-trial conference si Mary Grace Piatos para sa forensic examination. So kung hindi nila po mga kababayan maiharap sa korte, so mapapatunayan talagang peke yung mga resibo na automatiko pong nagbubunyag kay Sara Duterte sa kasong pagpalsipika ng mga dokumento at malversation. Corner sila, trap. Yun ang challenge ngayon sa defense. Iharap ninyo si Piatos. O ngayon, doon naman sa bribery, mismong si Yusek Mercado ang witness sa bribery. Siya yung tumanggap ng mga cash envelopes. Hindi man niya ginastos, dinonate niya. Pero na-document niya mga kababayan. So, dito guguho mga kababayan, yung mga palusot nila sa ilalim ng batas. Hindi po obra yung mga paiyak-iyak at political persecution na narrative nila. Kapag ang usapin po ay nakasalalay dito yung matitigas na pisikal na ebidensya at mga dokumento. So ang paghahanap po kay Mary Grace Piatos ay naglalagay po sa kampo ni Sara Duterte sa matindi pong legal na patibong. Alinman sa magsilbi siyang shield ng Vice Presidente na agad pong madudurog sa pamamagitan po ng forensic examination, forensic audit ng Philippine Statistics Authority o siya ang unang magiging kutsilyo na unang magpapadugo at wawasak sa depensa po ni Sara kapag napatunayan pong puro multo lang po yung pumirma sa mga resibo po sa release ng pondo. Ganon. Kasi po sa jurisprudence po ng ating bansa, ang falsification of public documents para pagtakpan po ang pagkawala ng milyon-milyon na pondo ng bayan
konklusibong patunay po siya ng malversation. At ang kabiguan pong yarap ang mga testigo ng depensa. Ituturing po siya ng korte bilang implied admission of guilt. Kaya pag hindi nila naiyarap sa pre-trial si Mary Grace Piatos, tapos agad, giba agad yung kanilang depensa. Sa pre-trial pala. O di ba, mga kababayan? So sa paglabas mga kababayan ng ebidensya ng AMLAC, Philippine Statistics Authority, BIR, NBI, at mga multong recipients kagaya po ni Mary Grace Piatos at ng articles of impeachment. Wala pong kawala dito si Sara Duterte sa gilingan ng hustisya sa sa ilalim ng matikas na liderato po ni Win Gatchalian sa Senado. Kaya ipinagpipilitan ni ni Alan Peter Cayetano na siya pa, wala na po, siya pa daw ang dapat na maging presiding officer. Wala na po yon. Hindi uubra yung mga FB Live. Lahat ng FB Live, mga kababayan, nitong si Alan Peter Cayetano. Ito yung latest na FB Live ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya doon, sabi dito, Cayetano alleges Jinggoy offered freedom to defect. May ebidensya daw sila na pinipilit itong siya, lumipat lang sa new majority. Wala na daw yung kaso sa flood control. Maniwala man sa inyo. Di wag kayong lumipat. Ano ba? Walang maniniwala sa inyo sa ganyang mga propaganda. Kayo lang ang naniniwala sa ganyan. Diyan lang kayo. Habang buhay. At yung mga sangkot sa flood control. Tulad po ni kahit lumipat siya. Sabi ni Chis Escudero, wala man na niya na bago sa mga kaso ko kahit lumipat ako. Ibig sabihin, tuloy ang kaso sa flood control sa kanya. So walang katotohanan nito mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Joel Chua, isa sa mga public prosecutors, government prosecutors ng House, only senators niya present in impeachment trial can vote on Duterte's fate. Sabi ni Chua, because first of all, how can you vote if you are not participating in the impeachment trial? The lawmaker said that the impeachment trial cannot be likened to ordinary legislative measures done by senators, saying that the impeachment court is akin to a court hearing. It can be compared to a court hearing where a judge can assess the demeanor of the witness if they're saying the truth or not. Part of the judgment rendering is based on mannerism, on the conduct of witnesses in the witness stand. He reiterated that it is important for senator judges to assess the demeanor of the witnesses and to determine if they are lying or not. Kaya malabo, mga kababayan, yung mga sinasabi ng kampo ng mga Duterte na dapat, lalo si Sara, yun ang sinabi niya, na dapat bigyan ng pagkakataon kahit yung mga nakakulong tulad ni Jinggoy at yung nagtatago tulad ni Bato. What? Kasi mga kakampi mo, hindi pa pwede yung ganun. Di ba po mga kababayan? O, yan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.